Hello mga kabsat! It's me again, CJ, and it's another mini vlog. At dahil summer na nga mga kabsat, kit samahan nyo akong lumakwatsa sa probinsya ng Cebu. And dahil tayo ay taga Palawan, kaya kailangan muna nating mag-book ng flight from our province. And it was only like around 2,500 pesos if I remember it correctly. Kasi binuko ko ito last year around November nung may piso seat sale ang Cebu Pacific. At yun nga mga kabsat, ang first impression ko talaga dito sa International Airport ng Cebu ay parang mall. Nakikita nyo naman, di ba? Diyan na rin ako nag-lunch sa Jollibee, and after that, inayos ko muna ang sarili ko, saka ako nag-book ng Move It Rider para makapunta ako sa aking first itinerary sa Cebu, which is yung Magellan's Cross. Alam nyo mga kabsat, masasabi ko talaga ang isang dream come true ang makapunta rito sa Magellan's Cross. Dahil bilang isang taong mahilig sa kasaysayan, napakalaking bagay ito mapuntahan mo ang mga historical places sa Pilipinas. And imagine, sa nadidiscuss, elementary, high school, minsan nga pati sa college, kung gaano nakatanda ang cross na nandito dahil si Magellan pa mismo ang tumayo o nagbaon ng cross na yan dito sa probinsya ng Cebu. Maya-maya pa nga mga kabsat ay nag-book na ako ng Move It Rider papuntang South Bus Terminal. And yes, yan po yung entrance ng terminal nila. And the aircon ang loob ng terminal na ito kung saan pipila kayo para bumili ng ticket. And may choices naman kayo kung anong bus ang sasakyan nyo. So yung pinili ko in the aircon, which was 210 pesos yung pamasahe. And thankfully may charging station sila. Kailangan mo lang ang bantayan yung cellphone kasi baka mawala at hindi yon sasagutin ng management. At saka mga kabsat, alam nyo ba, natuwa ako sa CR ng terminal nila rito. Kasi tingnan nyo naman, ang social, di ba? I mean, siguro normal ito sa iba, pero dito kasi, sa terminal dito sa Palawan, ay hindi ganito kalinis or hindi ganito ka-aesthetic. So yan nga, maya-maya sumakay na ako ng bus na patungong Muwal-Buwal kasi ang aking best friend ay na-delayed ang kanyang flight sa Cebu Pacific. So sabi niya, mauna na ako para hintayin ko na lang siya pagdating sa Muwal-Buwal. Sa totoo lang mga kabsat, sobrang gutom ko na talaga dyan. Buti na lang nagkaroon ng isang stopover sa bayan ng Bahili, kaya nakapag-dinner pa ako. Natuwa naman ako kay kuyang driver kasi sabi niya, wag raw ako magmadaling kumain kasi nga isa na lang akong kakain yan. Walang bumaba na iba. So sa niya, hintayin daw nila ako basta makakain lang ako kasi kanina pa ako siging reklamo sa kanila. So by the way, ano na lang rin ito parang mga 30 minutes before Muwal-Buwal. Ganun na lang yung distance. And after kong kumain, yun dumiretso na kami ng biyahe patungong Muwal-Buwal. And yes, finally mga kabsat, dumating rin tayo sa bayan ng Muwal-Buwal. And yeah, around 11 PM na yata ito ng gabi at mag-isa ko lang kasi ang best friend ko raw ay nasa sumunod na bahas. So yun nga mga kabsat, if ever lang na may plano kayong pumunta ng Muwal-Buwal, ang pinaka-landmark na bababaan nyo ay ang Jollibee sa Muwal-Buwal. Though walking distance lang rin yung terminal, pero dito talaga bumababa yung mga pasahero. Ang best friend ko. No. Nandito na siya. Yan. Magkaiba kami ng rota. Kumusta? Sa itsura ko. Kuha akong ano. So yun nga mga kabsat, nag-dinner muna kami ng Jollibee na dala ng aking best friend na binili niya sa ibang branch at dyan na namin kinain. Saka kami dumiretso sa Panagsama Beach. Ako na dito, dyan ka. Saan ka? Diyan ako, kasi dyan. Kailangan pa isa? Tingin isa-isa raw eh. Kailangan pa isa-isa? Dito na ako. Dito ka sa harap. Dito ka sa harap. Dyan ako sa likod. Ganon, gusto ko sana dito. Ayaw mo dun sa harap? May hawak ng camera, di ba? Doon ka sa harap. So yon, FYI lang mga kabsat, 350 pesos yung binayad namin sa tricycle one way. Dapat ay 400 pero nakahingi kami ng discount kasi nga pasado alas 12 na rin ito ng hating gabi. And pag normal days lang raw or halimbawa sa araw, 100 pesos each.
So, yon. At isa pa mga kabsat, for the heads up lang, kasi hindi ko to na-encounter nung nagba-background check ako dito sa Muwal-Buwal, na ang Panagsama Beach pala ay malayo sa highway or national highway. Ito ay paloob, kaya kailangan nyo talagang mag-hire ng sasakyan na papunta rito. And mga kabsat, if I can recall it correctly, parang 5 to 8 minutes from the National Highway ay nasa hostel na kami. And sa Pescador View kami nag-book ng aming accommodation, and money-wise, I would really like to recommend this accommodation. Kasi 3 nights kami, pero nasa 1,000 plus each lang ang binayaran namin ng aking beshi. And yes, nag-request kasi ako ng sea view, kaya dyan kami sa Nipa Hut, naka-assign. Mag-alauna natin ng madaling araw. Okay. Not bad. Not bad. Yes. So yeah mga kabsat, that's how you get to Muwal-Buwal from the airport of Mactan, Cebu. So yeah, hanggang sa muli. Thank you for watching. Bye-bye for now.